Binaba ko na tong fluorescent light at linagyan ko na rin siya ng saksakan. Tatanggalin na natin yung saksakan niya. Biblink-blink na lang siya para hindi mapundi. Ang una nating i-check itong valve niya. Tatanggalin natin itong valve niya mga DIY. Nasa sa inyo ito mga ka-DIY kung anong gagamitin yung tester. Digital o kaya ay analog. Set natin sa ohm meter. Ang maganda dito sa digital mga ka-DIY is naka-auto set na siya. Basta pag sinet mo siya sa ohms, kahit anong value na yun, kaya niya nang readingin. Hindi kagaya dito sa analog na isiset mo pa siya sa times 10, times 1, times 100, times 1k, times 100k. Isiset mo pa dyan. Try natin dito sa digital. Kaya mas gusto kong gamitin tong digital eh. Hindi ka na mahihirapan mag-compute. Yan. Ohms ang makukuha nito mga DIY. Ohms. Oops, kung makikita nyo mga DIY ohms, 3.4 ohms. So, yan na siya. Steady na siya sa 3 ohms. Hindi pala siya 3.4. 3 ohms. Kasi nagagalaw-galaw natin yung test prob. Digital pa rin ang gagamitin natin. Ibig sabihin maganda yung connection sa kabila. Then dito naman. Meron siyang nare-reading na 3.5 ohms. Ayan. So, ibig sabihin good yung valve natin. Maganda yung connection niya. Pag wala kang nare-reading dyan mga DIY, pag ganyan yung nare-reading nyo, OL, ibig sabihin open line. May putol na dito sa loob nito. Open line na siya. Try natin yung analog. So nakaset siya sa times 10. Ang reading niya dito ka DIY is ohms pa rin siya. Yan. Sobrang baba na kasi kaya lumampas na yung ating pointer dito sa 0. Ganito kasi ang difference ng analog at digital. Yung digital accurate yung niya, yung sa ohm meter niya. Pati sa mga voltage checking ganoon. Kung open siya, wala siyang connection, big sabihin pundi na siya. Kung malaki na tong itim niya, talagang palitin na rin kasi hindi na maliwanag yung ilaw. Yan mga DIY. So tabi na natin tong tube. Then lipat naman tayo dito sa ating magnetic ballast. Check natin to. Tanggalin natin tong isang connection niya mga DIY. Yan. Gutin lang natin. Yan, natanggal na. Itong digital na lang ang gagamitin natin mga DIY. Tingnan natin yung reading niya. 75.3 ohms. Yan. Ibig sabihin good yung ating connection sa loob, walang putol. At tingnan natin kung may short siya. Lagay lang natin sa isang terminal itong ating test prob. Yan. Then kiss natin dito sa metal niya. Kung may reading siya, ibig sabihin shorted. Then sa kabila naman, yan. Kahit magkabaliktad to mga DIY, okay lang. Wala siyang reading, OL. Ibig sabihin, good tong ating ating magnetic ballast. Wala siyang putol o kaya wala siyang short. So, ibig sabihin, good na good yung ating magnetic ballast. Na-check na natin. Then, ang sunod na i-check natin is itong
Tanggalin natin tong starter. Itong mga connection niya mga ka-DIY, tignan nyo kung mayroon siyang corrosion. Kung makikita nyo, mayroon siyang parang copper dun sa loob. Yung nakapalibot na yan, no? Yung tanso na yan. Yan. Kung nakikita nyo mga ka-DIY. Yan yung connection ng ating ano. Diyan magdidikit yung dalawang connection ng ating valve. Dito. Yan. Kung marumi yung mga contact nyan, eh, magbi-blink-blink din yan. Kasi hindi tuloy-tuloy yung daloy ng kuryente. So ito malinis pa naman at saka fit na fit siya. Yan o. Kasi 4 months pa lang ito eh. Ibig sabihin good pa siya. Tapos lipat naman tayo dito sa kabila. So yan. Ito mga ka-DIY, na-check ko na ito. Good na good yan. Walang corrosion. Maganda yung connection niya. Then, ang sunod na check natin kung okay itong mga to is itong wiring niya. Tingnan natin kung may mga nginat-ngat ng daga, ipis yung mga yan. Tingnan natin kung may putol. So, ito, good na good naman ito. Then ang last na check natin mga DIY is itong ano niya, starter. Yan. Isa to sa mga dahilan kung bakit nagbi-blink yung ating ilaw. Hindi natin ito basta-basta matitester mga DIY kasi may mga laman to sa loob na hindi nating matitester basta ganun. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Pero bubuksan natin to, papakita ko sa inyo kung ano yung laman niya at kung paano siya gumagana. Kaya mas mainam na mayroon kayong extra na ganito at pang actual test nyo. Kung nagpalit kayo dito at hindi pa rin gumana yung ilaw nyo, nagbi-blink pa rin or hindi na siya mag-start, eh meron siyang ibang sira. Yung mga chinek natin kanina, yun yung mga i-check nyo kung saan dun yung may problema. So, bubuksan natin tong starter. Madali ko lang nabuksan to mga DIY kasi binuksan ko na kanina. Ayan. Sasalpak natin siya. Ito palang laman nito mga DIY is ito yung kung makikita nyo. Meron siyang ano, parang bumbilya ito mga DIY. May dalawang terminal doon. Yun, nagko-contact yung dalawang yun. Tapos ito naman, condenser niya. Capacitor. Pero condenser yung ano nakalagay dito. Starter with condenser, yun o. Kung mahina na to, hindi niya na mapapainit itong terminal na to. Yan. Kasi yan, kung mainit na to, mag-glow ito, iilaw. Tapos yun, terminal doon. Didikit doon. Kaya mayroon siyang contact. Magdidikit sila. Try na lang natin para makita nyo. Then lagyan natin yung bulb. Pansinin nyo to mga ka-DIY, yung metal plate na yan, pag nasupplyan ng kuryente, eh, didikit yan dito sa kabilang terminal. Yan. Kaya magkakaroon siya ng contact. Then saksak natin, didikit yan. Yun. Hindi niya kayang i-start tong ating ano, tong ating valve kasi maaring ang sira nito is yung starter niya, yung condenser. Yan. Ito yung sira niya. Kasi bumibitaw-bitaw yung contact doon, oh. Hindi makita kasi sa video eh. Ayan, oh.
Tatanggalin lang natin tong connection nito mga ka-DIY. Ito. Then balik natin. Ito yung dalawang terminal ng ating starter. So ito, lalagyan natin to ng switch. Ang kailangan natin ng switch is push button lang siya. Parang ganito lang kasi yung push button. Pag in-on nyo siya, pinindot nyo, didikit. Tapos pag binatawan nyo yung button ng push button switch, mawawalang connection. Ganyan. Parang magaganyan lang siya. Ito yung ikakabit natin mga ka-DIY na push button switch. Yan. Buti meron tayong nakuha. Naalala ko yung kinabitan natin ng ng buzzer doon sa tindahan ng ating kapitbahay. So ayan, buksan na natin tong ating bell push button switch. Kaya pala natin bubuksan tong switch mga ka-DIY is sa loob kasi ilalagay yung dalawang connection ng starter, yung tinanggal natin kanina. At ipapakita ko sa inyo mga ka-DIY kung paano gumagana tong switch na to. Kung mapapansin nyo yung dalawang terminal na yan mga ka-DIY, pag in-on natin tong ating switch, magkakaroon siya ng contact. Pag binitawan natin, maglulos contact siya, mawawalan siya ng connection. Pwede nating pailawin tong fluorescent bulb natin kahit wala tayong switch. Ang gagawin nyo, pagdikitin nyo lang tong dalawang wire na yan mga ka-DIY. Magbibilang kayo ng mga 3 seconds, then bibitawan nyo na siya para iilaw na yung bulb. Kasi pag naka-steady lang na nakadikit siyang ganyan at hindi binitawan, hindi iilaw yung ating bulb. Kaya pag dinikit, bibitawan nyo rin after 3 seconds. Pero delikado yun mga ka-DIY pag ganun ginawa natin kasi may chance na makukuryente tayo kasi open yung wire niya. Baka may dikit sa atin or kaya dun sa body ground niya baka makuryente tayo. Kaya sa akin, ang ilalagay ko tong switch na lang mga ka-DIY para mas safety. So ayan, ikakabit na natin mga ka-DIY. Ganito lang ang pagkabit dito mga ka-DIY. Yung dalawang terminal na yan, yung may tornilyo na yan dyan sa switch, kakabit natin dyan yung dalawang wire na yan. Ang proseso pala na ito mga ka-DIY is pang lang ito, for emergency lang po ito. Kasi kagaya ko na malayo yung bayan at mga matatagalan pa ako bago pumunta sa bayan, ito munang gagawin ko para mapailaw ko siya. Huwag nyo pala itong gamitin ng pangmatagalan mga ka-DIY kasi mapupundi yung ating bumbilya. Lalo na pag lagi-lagi natin ginagamit ng walang starter. Kasi itong starter, ang niyan, nakadesenyo kasi yan para dito sa ating fluorescent bulb. Dinesign ng engineers natin yan mga ka-DIY. Dito pala sa paglalagay ng switch mga ka-DIY, nasa sa inyo yan kung dudugtungan nyo ng mahabang wire. Ako ang gagawin ko mamaya, dudugtungan ko yan ng mahabang wire para kaya kong abutin. Kasi mataas itong paglalagyan ko ng fluorescent light namin. Para hindi ako akyat baba sa pag-on. So ayan, ilalagay na natin itong fluorescent bulb. Huwag nyo palang kakalimutang ilagay yung takip ng switch mga ka-DIY para hindi kayo makuryente. Saksak na natin para matesting. Magbibilang tayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. Yun, gumana siya mga ka-DIY. So ayan, hanggang dito na lamang po tong ating video mga ka-DIY. Salamat nga pala sa inyong panonood at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click na rin yung notification bell para updated na rin sa mga bagong video na i-upload. God bless po sa lahat.